Hello po, welcome muli sa aking channel. At ngayong araw ay magre-repack tayo ng front suspension ng Honda Click 125 dahil ito po ay meron ng tagas. So tayo po ay first time magdi-DIY o magre-repack ng tinidor ng motor. Kaya medyo lakas loob lang at i-commit ko na yung sarili ko, kaya paninindigan natin yan kung ano man ang mangyayari. So anyway, may mga tools naman tayo at saka nanood naman tayo ng mga tips and tricks o yung mga tutorial sa YouTube. So tara, simulan na natin. Ayan, gagamit na po tayo ng impact wrench kasi medyo patigas yan yung axle ng front wheel. Tapos gagamit na rin tayo ng katala para pangontra dahil iikot yan yung impact wrench. So madali lang naman din siya, malaking tulong yung impact wrench, malaking kaginawa. So tandaan nyo yung nut na yan dahil makakalimutan ko siya. So ayan, madaling tanggalin. Yung front wheel niya ay kumbaga DIY friendly. Gagamit lang tayo ng konting pasensya. Saka yun nga, dapat tandaan lang din natin yung mga kinakalas natin. Kaya nung nut na yan, makakalimutan ko nga yun. So yan siya, sana nalinis ko yan, pero hindi ko nalinis yan Sa pagtanggal ng caliper ay gagamit po tayo ng star key or star wrench or Torx key. Ang size po niya ay T40. So dalawa po yan. Ayan, tinutulungan ko na lang po ng katala para mas madali siyang luwagan. At pag naluwagin nyo na yan ay pwede nang gamitin ng daliri na lang na panluwang. So ayan, niluluwangan ko. Tapos wag nyo rin kakalimutan na ibalik para hindi ma-misplace. Makalimutan, nakakagaya kung makakalimutin. Kung saan pwedeng i-screw kumbaga. Ayan, dito sa taas na parte na yan, yung sa may hose, yung naka-clip, yan yung clamp. Ang size po niyan ay 10mm. Sa socket wrench na gagamit niyo dyan ay 10mm dun sa bolt na yon. So hindi yan star key, lang yan yung hex bolt. So sa pagtanggal ng bolts na nakakapit dun sa fork, yung sa clamp, gamit po tayo dyan ng 14mm na socket wrench. Tapos madali rin naman siya, alalayan nyo na lang na wag dumulas pababa yung fork, syempre magagasgas yun So yan. So, ang gagamitin natin na oil seal ay yung nabili ko sa Kasa na mapapanood nyo yan sa nakaraang kong video, yung comparison ng Kasa at saka Lazada. So, etong fork oil na nabili ko sa Lazada rin ay Petron 200ml 10W. Kasi 50 pesos lang to Sobrang mura kumpara dun sa fork oil ng Honda. At etong fork ay mapapansin nyo na meron ng alambre na pinilipit. So yan yung mag-hold sa screwdriver para mai-press yung takip o yung cap ng inner tube. Kailangan kasing tanggalin yan Tapos meron yung clip. Tapos dyan na ilalagay yung fork oil. So eto na po yung pag-DIY. So hindi po siya talaga madali. Actually, sobrang hirap niya. Medyo, ayan, dumulas yung fork. Iniwas-iwasan ko pa siya magasgas, pero dyan din pala siya ganun din pala. So, kasama naman yan sa pag-DIY. Siyempre, beginner tayo So, ihanda natin sarili natin na at least minor lang yan. So, hanapin nyo lang yung tama niyang spot. Yun yung mahirap dyan So, pipili-pilipit ka rin Hindi lang yung alambre yung namimilipit, ikaw rin. So, kailangan maisagad din yung pag-press. So, dumudulas pag hindi mo tinukuran ng paa. At tapos, saka mo susungkitin. So, ayun, kapag na-i-press na ng sagad, dun yun na siya pwedeng sungkitin yung clip. At sobrang hirap niya. Sobrang stressful. At yan, pagtanggal pa lang, hirap na ako. Paano pa pagbalik? So, yun ang tatandaan nyo lang. Pwede siyang lumipad. At yun na nga po ang nangyari ay lumipad yung clip. So, yan. Relax lang ako. Pero the same time ay namumroblema na baka hindi ko na makita yung clip. Ayan. Paano mo ba naman siya makikita? Puro dahon sa paligid. So, yun. Kung gagawin nyo yan, sana close area. Yung may mga pader. At ayun naman, buti ay nagpakita naman siya agad. Yun. So, sayang na wala akong sound effects. Parang sarap maglagay yung sound effects, biglang depressing tapos biglang happy dahil nakita. Ayun, pagka successful na kayo, lumipad na yung clip at nahanap nyo na yan, tatanggalin na yung cap. So, ayusin nyo na, syempre nakaharang yung screwdriver at madali na yan, itutulak na siya ng spring. So yan po, inabot na po tayo ng dilim. So naripa ko na rin yung right side ng fork.
So, ganun lang din. Hindi ko na siya inugasan ng degreaser. Pinunasan ko na lang ng malinis na basaan yung mga langis. Tsaka yung lahat ng pwede kong punasan. Kasi wala akong air compressor para bugahan yung mga tubig. So, dito, install ko na yung oil seal. Medyo maliit lang yung yung rubber mallet. Kaya matatagalan ako ng kapupok ko dyan. Masasuggest ko yung kung bibili kayo ng rubber mallet, 500 grams kunin nyo. Magang to 300 lang eh. Tapos, tandaan nyo yung clip. May clip pa yan eh. Para dyan sa oil seal. Dapat na itabi nyo yun nung tinanggal nyo. So, yun. Pagkatapos na ma-install ko na yan, ilalagay ko na yung inner tube tsaka yung fork oil. At ibabalik ko na yung cap tsaka yung clip. Sa kasamaang palad, ay nabigo ako na ibalik yung pinaka-clip. Yun na yung pinakahuli na lang yun. Doon ako, naubos yung oras. Inabot ako ng magdamag. Hindi ko mailagay talaga yung clip. So, malungkot. Yun, so kung hindi man ako nagtagumpay nung gabi, todo-todo ang pagsisisi ay hindi naman ako totally sumuko. Nag-isip pa rin, kinabukasan, at naganap ng paraan. Eventually, meron din naman. So, pre-practice ko yun ng paulit-ulit hanggang sa feeling ko ay hindi na siya ganun kahirap. So, ituloy na natin. At ang susunod na proseso ay ang paglagay na ng oil. 60 ml bawat isa. At ang gagamitin ko ay catheter para hindi na ako gumamit ng imbudo. So, i-inject ko na lang siya dun sa bunganga ng inner tube. Tapos, ang susunod na proseso ay yung pagtanggal na nung hangin sa pamamagitan ng pag-pump ng inner tube. At ang pinakauli, syempre, yun na. Yung paglagay ng cap. Syempre, kasabay ng cap yung clip. Yun na yung maglalak yung clip. Kaya, tara. So ito na nga ang moment of truth. Ang idea lang naman ay paliitin ang diameter netong clip. So yan, kung napapansin nyo ay naglagay na ako ng alambre na mag-hold dun sa screwdriver. At medyo gamay ko na rin siya at maayos na rin yung paglagay ko ng alambre. Kaya smooth na yung pag-press dun sa cap. At yan, ang nilalagay ko na yung clip sa ilalim ng screwdriver para maipit na rin. So, ang idea lang naman ay paliitin yung diameter ng clip. So, hindi siya ring, di ba? Letter C siya dahil may opening. So, hanggat maaari ay pisilin mo ng todo para lumiit yung gap. At syempre, pag lumiit yung gap, lilit yung diameter. So, tsaka mo siya ilalapat. So, pagka nailapat mo na siya, yun, ganun lang. Pipitik na siya ng kusa, papaloob. So, napakadali, no? Tutulungan mo na lang isalpak o ipwesto yung clip doon sa kanyang groove gamit yung screwdriver. So, ganun lang pala siya kadali kapag meron ka ng practice tsaka yung technique. So, yan po. Tatanggalin na lang natin yung alambre. By the way, sabi nila i-press mo pa rin daw yung cap siguro ng twice o 3 beses para yung hangin ay talagang mawala na. So, ayan. Nakuha rin natin. Salamat sa Diyos. So, hindi ko na ipapakita yung pagbalik ng fork. I-road test natin siya. So, ayan. Sa huling part ng ating video ay ang ating pag-road test. At okay na siya. Okay na yung pag-bounce ng fork at saka yung pag-play niya. At hopefully ay wala na talagang tagas, kaya checking ko dito sa parting ito kung meron pa rin leak. So wala, pati sa kabila ay wala. So thank God talaga. So salamat sa panonood, ride safe at bye.